Rise and shine mga kalakwatsa, dito na tayo at dito na magsimula ang ating second day ng ating adventure. So gear up na tayo at lalarga na rin tayo. Ay, thank you Lord para sa isang safe na biyahe. Sa totoo lang mga kalakwatsa, napakaganda dito sa Dingalan, Aurora. O nga pala no, i-correct lang natin na ang tamang pronunciation pala ng Dingalan, Aurora. Kasi pag hindi tayo lokal, ang pronunciation natin is Dingalan, Aurora, no? Pero ang tamang pronunciation pala ay Dingalan, Aurora. Yan ay base sa mga lokal na nakasalamuhan natin. Dingalan. It's not Dingalan. Okay, Dingalan, Aurora. Napakaganda dito sa Dingalan, Aurora mga kalakwatsa. Wala akong masabi. Yung dagat nila ay napakasulit. At ang kabundukan, hitik na hitik sa mga puno. Pero masasabi ko, dito sa bandang Dingalan ay protected talaga yung mga puno dito. Sana mapanatili ganitong kayabong na mga puno. Yung ruta na dinaanan natin papunta dito ay hindi na natin dadaanan. Mag-iibang ruta tayo para mas malibot natin, no? At mas ma-enjoy natin itong rides na to. Maaring mapapagod tayo, pero alam ko namang bubusugin tayo sa mga magagandang lugar na ating mapupuntahan. Ayan. So update na lang mga kalakwatsa maya-maya. Ay mga kalakwatsa, dito na tayo sa Bungabo, Nueva Ecija. Medyo nag-aalangan ako sa mga tornilyo ko, baka nagsisitanggalan na. Pa dito ba puntang Baler po? Diretso na kayo, boss. Dito po. Pagdating nyo sa crossing Batangas, kakaroon kayo. Highway na kayo ng Pulatong. Sige po. Dito kayo dadaan sa... Malayo pa po. Malayo pa po, no? Malayo pa. Sigsag ito mga kalakwatsa. So talagang nasa ano tayo, literal na nasa bundok. Ayun na lang natin yung view. Uli, dito yan sa Bungabo, Nueva Ecija. Nakakatakot lang dito pag nabutan ka dito ng landslide. Iba talaga pag ang kabundukan, maraming puno, no? Presko, tsaka malamig. Ewan ko ba kasi, bakit kasi pinuputol ang puno at kinakalbo eh. Di sana hindi ganitong kainit sa Pilipinas ngayon. Oh, lamig talaga oh. Ang sarap ng hangin pag dumampi sa balat. Parang daming ganito sa Nueva Ecija. Yung lamig dito parang Baguio ha. Parang ano sa Baguio yung lamig. Ano noon? Partida Nueva Ecija pa lang pala to ha. Grabe. Ang taas na natin mga kalakwatsa. Grabe adventure to. Daming kurbahan. Magsawa ka ng kurba dito. Yung mga mahilig dyan na mag-banking. Pwede ka dito. Meron pa dun oh. Ang sarap para anahan ng drone. Kaso nakakatakot magpalipad, baka hindi bumalik. Nakita nyo ba yung drone shot mga kalakwatsa, di ba? Punong-puno ng puno yung kabundukan dito. Tsaka malamig ha, talaga malamig siya. Nakakatakot lang magpalipad kasi ang taas na, since mataas na tayo, at the same time, hindi ko masyadong pinalayo yung drone kasi nag-aalangan ako. Pero ang kagandahan kasi dito sa part na to, hindi siya ganun kahangin. Unlike nung sa nagpalipad tayo sa mismong Dingalan, dun sa grotto, mahangin siya, kinaya niya naman, no? Pero andun yung may kasamang kaba. Dito hindi siya mahangin, no? Nilangan ako na kasi maraming puno eh, maraming mag-intercept ng signal. Yun lang iniiwasan ko, yung
Wala signal tayo. Yung facade ng Aurora. Malayo pa. Ito po. Malayo pa mga kalakwatsa. Ito yung hinahanap nating facade na hindi natin nakita kahapon, no? Talagang nakahiwalay talaga yung bayan ng Dingalan. Maria, Aurora. Taas. Kita niyo yan? So, welcome to Aurora ulit mga kalakwatsa. Ay, in love na ako sa Aurora ah. Kita nyo, may pub pa dun oh. Ganda talaga. Mabagal lang naman tayo dito eh. Kasi pag masyado tayo mabilis naman, hindi natin may enjoy yung view. Dapat takbong banayad lang. Ayan, mukhang nakababa na ba tayo? Kasi may mga bahay na eh. Saka meron ng ano doon, tulay. Oh, may aso na rin ako nakita. Kanina wala akong aso nakikita eh. May libreng paliguan doon ha. Napansin ko yung part na pinadaanan natin. Diba? Nakita nyo, ang daming puno, ang yayabong, and yun pala ay protected area talaga ng DNR. Sana lahat, hindi lang ito, no? Kasi kung tutusin, maraming mga kabundukan na kailangan protektahan. Minsan kasi nangyayari dahil sa personal na interest ng mga tao, no? Gaya ng pagmimina. Oo, maraming na itutulong ang pagmimina. Pero yung long-term effect ng ginagawa nating pagmimina, tayo lang din ang ani nun. Katulad ngayon, no? Sobrang init. Sobrang init, halos hindi ka na makatagal sa loob ng bahay. Pero dito ngayon, kita mo naman anong oras na. Pero halos hindi masinaga ng araw itong parte na to kasi natatakpan ng mga natataasang puno sama ng mga bundok. Kaya sana alagaan natin ang kalikasan, ang ating kabundukan, ating protektahan. Isang oras na ata kami dito sa malasigsag na daanan na to. Pero ganito pa rin yung daanan eh. Sigsag. Kailangan talaga dito pag pupunta ka, check yung mga brakes nyo, harap tsaka likod, kasi may mga pababa. Tapos grabe yung parang ganyan no? Grabe yung curve nyo. Minsan kakainin mo na rin kabilang linya. Pero make sure na wala kang kasalubong. Pero feeling ko medyo malapit naman na tayo sa paanan. Oops, at dyan ako nagkamali. Dahil higit 2 oras natin binaybay itong malabituang manok dito sa Aurora. Actually, nahihilo na ako. Kakabengking-bengking. Ay, wala na atang katapusang kurbahan. After ng ilang oras nating nakipagpuno sa napakahabang sigsag na daan, finally narating natin itong spot na ito. Wala pa rin tayo sa baba at patuloy pa rin tayong dadaan sa napakahabang sigsag ng Aurora Twisties kung tawagin. Mula dito, ilang kilometro pa ang layo bago tayo makapunta sa mismong baler. Grabe. Tignan natin dito. Ano bang meron dito? Ay, shims. Grabe mga inikutan natin. Panay kabundukan, panay sigsag. Parang nagsawa ako sa kakabangking-bangking. Ano po? Bitukang? Bitukang manok. Grabe. Grabe yung ano niya, sigsag niya. So, dito na tayo sa view deck. Nakalagay ito, view deck eh. Ayan.
Stop over muna tayo para makapagpahinga yung makina natin. May mga sticker na rin dito. Naglagay na si Marlac Moto. Maglalagay din tayo. Ayan. Tabi tayo ni Marlac Moto. Okay. Tsaka ni Kapangarap. Ayan. Isang patunay nakakit na tayo dito. At nalagpasan natin ang bitukang manok. Hindi pa. Ha? Hindi ba tapos ka? Isang oras pa? Hindi mabilis. Pagod na ako eh. Pagod na ako. Bali mula dito sa pinaghinduan natin, dito sa Barangay Villa Maria Aurora. Yan, yung tawag sa barangay nila. Ay 20 kilometers pa daw. So, ibig sabihin, 20 kilometers pang 20 kilometers pang pabengking-bengking na sigsag. Grabe. Nagsawa ako sa kurbada. Yung kurba, minsan, ginagawa ko straight na lang. Grabe. Yun na lang, ang pabawi mo na lang dito yung magandang view talaga. Tsaka hindi siya ganun kainit. And buti na timing din natin na medyo maganda yung araw. Kasi madalas daw dito ay umuulan. And talagang malamig daw talaga dito. Pansin ko din iba yung hangin niya. Masarap yung hangin niya pag dumampi sa balat. Si tatay na nasiraan, naplatan. Yun ang mahirap dito pag naplatan ka. Tapos malayo yung yung paggawaan. Problema mo kung paano mo dadalhin yung mekaniko, paano mo itutulak. Namimiss ko ng kapatagan. Pagod na ako. Pero mukhang malapit naman na tayo eh. Uy, medyo malapit na nga. Malapit na tayo sa kapatagan. Yan! Welcome to Kapatagan! Welcome to Kapatagan! Ayan, mayroon na tayo nakitang palayan. Ilang oras din tayo nakipagdigmaan sa kurbahan. And finally, nakita rin tayo ng palayan. Hi! Thank you, Lord! Yan! Ganda! Let's go! Ngayon lang ulit! Woo! Let's go! Kapatagan! Ito pala pakiramdam pag diretso ulit ang daanan. Medyo inaantok na nga ako kanina eh. Kasi parang hineheli ka ng mga kurba-kurba. Okay. Ano ba tayo? Woo! Ito yung dating old bridge nila. Ito na yung bago. Yan. Finally! Nag 8 kilometers na lang mula dito. Nasa Baler na tayo. Then yung Tipakulaw, 20 kilometers mula dito. So papagas tayo dito kasi medyo mas mura yung... Hindi pa kayo nagagas ah. Ilang litro yan? Ilan? 14. 14? Simula Pangasinan pa yan. Oh. Pagka magkano ginas mo lahat dyan? 2,000. Ha? 2,000. 2,000. Ilang litro yan, sir? Yang yung Venturi? Ha? 21. Laki oh. Samantala kami, nakailang bagas na kami. And finally! Welcome! Baler! Dito na tayo! Parang dati sa mga ibang vlog ko lang napapanood ang bayan ng Baler. Ito palang pakiramdam na makapunta sa mga lugar na dati mo lang napapanood at ngayon nakaapak na mismo ang ating mga paa sa mismong lugar. Maaari na makababaw para sa iba, pero para sa katulad ko na isang lakwatsero at gala ay napakalaking bagay. O nga pala, ang bayan ng Baler ay ang kapital ng mismo probinsya ng Aurora.
Punong-puno ang bayan na ito ng mga tourist spots at kilala din ng bayan bilang isang perfect spot for surfing dahil na rin sa mga nagagandahan nitong mga alon. Ayan. Dito na lang tayo bibili ng souvenir mga kalakwatsa. 3 for 100. Kahit anong itsura po. Oo. Pati rin po to. Oo. So, para sa rip. Kano sa damit niya ate? Depende po sir sa size. Pang bata. Hindi po, ito na lang po. Isang large, isang small. Apo. Wow. Maraming nag-surf dito mga kalakwatsa. Ito yung dagat ng baler. Ayan, ganun lang siya. Pero, maraming nag-surf dyan mga kalakwatsa. Ganito pala ang dagat ng baler. Isang maluwang na dagat. Wala ka makikitang cottages. May old na parol. Ganun pa lang dagat ng baler. Pero kung i-compare ko yung dagat sa Lingalan tsaka dito sa baler, no? Ito ay opinion ko lamang. Mas maganda ko ang dagat ng Lingalan. Pero syempre, meron kasing special dito sa dagat ng baler. Kasi dito, pwede kang mag-surf. No? Merong surfing activity dito. So, doon naman panalo ang baler. Kaya nga siya tinawag din na parang isa sa pinopromote nilang water activity dito sa bayan ng Baler, no, ay ang surfing. So, itong way na to mga kalakwatsa ay sa papuntang Pantabangan, Nueva Ecija. Tawid muna tayo mga kalakwatsa. May mga ganitong saging ako nakikita. Magkano sa ganito kuya? Abangan ang ating last episode, ang The Old City of Pantabangan dito sa Nueva Ecija. Kaya pala sikat ang lugar na ito, maliban sa napakahalagang kasaysayan ng lugar, ay napakaganda rin ng view dito. Kaya samahan niyo ako i-explore ang susunod nating episode dito lang sa ating munting channel, Maestrong Lakwatsero.